Ang ganda talaga, ilang ang masasabi ko sa dagat ng Kasiguran. Hindi ako magsasawa na mahalin yung lugar na to at balik-balikan. Magandang umaga sa inyong lahat, mamen. Kamusta kayong lahat? Nandito pa rin nga pala tayo ngayon sa Paradiso de Casiguran. Bale, pangatlong araw na nating nananatili dito. At ayun, nakatulog naman ng mahimbing si mamen kagabi dahil ayun, biglang bumuhos yung ulan. Sobrang lamig. Tapos wala pa tayong dalang kumot dito sa taas. Kaso nga ay hindi na ako makababa. Kaya ayun, tinis ko na lang yung lamig para tayong naka-aircon kagabi. Tapos, hindi ko pa alam kung makakaalis na ba tayo dito sa spot natin. Dahil ang iniisip ko ay yung dadaanan natin mamaya. Kung kakayanin ba ni storm natin dahil puro putik yung daanan at bato-bato. Ayan, nahirapan pa ako magsalita dahil ayun, sinamahan nga ng pakiramdam si mamen. At kung makapansin nyo ay medyo ngongo ako, pero all goods lang rin naman dahil ayun, ito yung mga nakikita dati sa paligid natin. Magandang dagat dito sa Paradiso de Casiguran. Sana lang mamaya ay tumila yung ulan para kung sakali na kaya nga ni storm ay makalipat na tayo ng spot at makapaglibot-libot tayo dito sa parting Kasiguran ng Aurora. Pero ngayon ay ayun, magre-relax muna tayo dito. Hindi ko alam kung ano yung mga pwede nating gawin. Basta samahan nyo muna si mamen dito habang inaantabayan na natin yung panahon kung ano mangyayari. Saka hindi ko pa kasi pwedeng itiklop ng basta-basta itong tent natin, lalo at nabasa ng ulan, baka bumaho or magkaroon siya ng mga mugmog, dudumi. Kaya ayun, sana lang maya-maya ay umokay ng konti yung panahon para pagpagin natin yung ating rooftop tent para pag-alis natin dito kung sakali ay all goods na. Mas lalong lumalakas yung ulan. Ayan, kung mapapansin nyo yung tent natin ay nagkakaroon na ng tubig dito kaya inaalis-alis ko. Sarap lang at malamig. Ayan, nakikita nyo na yung aking ano. Kahit na umuulan na ganito ay nakaka-relax naman. Tapos medyo dumadami na rin nga pala yung mga tao dito dahil Biyernes na ngayon. Kaya ayun, nagpupuntahan na yung mga turista sa mga spot dito sa gawing Kasiguran. Dahil ayun nga, magsasabado at linggo, iyon naman yung mga pahinga nila. Let's go! Tuloy ang ating paglilibot dito sa Aurora. Buti na lang ay medyo nakisama sa atin kanina yung panahon at medyo tumila. Kaya nakapagligpit na rin tayo ng ating tent. At ngayon nga pala ay maghahanap na ulit tayo ng ating bibisitahin na magandang kalikasan dito sa Kasiguran. Pero sa ngayon ay wala pa akong ideya kung saan tayo pupunta
dahil wala pang signal yung cellphone natin, kaya hindi pa ako makapag-search. Ang mahalaga ay makalabas muna tayo dito sa mahabang kalsada na dinadaanan natin ngayon, dahil halos 1 oras din yung magiging biyahe natin palabas dito, dahil parang halos dulo ng Kasiguran itong unang nabisita natin, kaya ganito kalayo. Pero all goods lang naman, dahil kahit na liblib at malayo yung napuntahan natin ay talagang sulit naman at nabusog yung mga mata natin sa ganda ng dagat na nabisita natin. Saka ganun kasi talaga, di ba? Kadalasan yung mga magagandang lugar ay talagang sa mga liblib mo siya matatagpuan. I wanna go there someday. I know we're going somewhere into the danger zone. It all points right to that. Stop over muna tayo dito sa may gasolinahan, dahil ayan, medyo malapit dito yung palengke na pupuntahan natin, at buti na nga lang ay pinayagan tayo ni Kuya na makipark dito. Hello Kuya, maraming salamat. Ayan, pinalagay muna natin si Storm doon, dahil yung palengke dito ay ayun, medyo lalakarin pa natin. Dami kong nakikitang mga kainan dito. Ngayon ay tayo na lang yung pipili kung saan ba yung sa tingin natin ay masarap na makakain natin. Tingnan natin sa may parting to. Parang medyo maraming ulam. Ayan, ito yung mga available nilang ulam dito. Sa tingin ko ay magkarne naman tayo ngayon para kahit papano ay magkaroon tayo ng lakas. Hello ate, ano ang tawag dito? Lechon paksiw. Lechon paksiw. Ay, isa nga po akong order niyan, saka isang kanin na lang rin po. Sige po. Ayan, all goods. Hanap na lang tayo ng ating pwesto dito sa may loob. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Gandang umaga po. Ito na yung ano natin. Order natin na lechon paksiw ba tawag dito? Tapos kanin. Bala na mamaya kung mag-extra rice pa tayo. Para ayun, busog na tayo pagdating sa campsite at mag-chill-chill na lang tayo doon. Panalo yung lasa. Masarap ng luto dito sa sa nakainan natin. Dito yan sa bayan ng Kasiguran, sa palengke nila. Maglibot-libot muna tayo dito sa palengke nila, dahil ang araw daw ng palengke pala dito sa Kasiguran ay Sabado. Sa atin kasi sa Bulacan ay nakasanayan natin na tuwing Linggo. Ngayon dito ay Sabado naman. Tumingin tayo dito kung may makikita tayo na pwede nating bilhin. Dami kong nakikita mga ukay-ukay sa paligid, pero merong pumukaw ng aking atensyon dito, dahil may nakita akong nagbebenta ng pritong manok. Ayan, siguro ay ito na lang yung babaunin natin para doon sa magiging spot natin. All goods, di ba? Meron na tayong baon mamaya. Siguro ay iinit na lang natin yan, tapos magsasaing na lang tayo para may kanin na tayo. Total, busog pa naman tayo ngayon, kaya ayun. Ayan, thank you Kuya. Magkano to? 20 isa? 70. Ayun, 70 pala. Dalawa na yun, 70 pesos lang, di ba? Pagka nagbabiyahe ka, dapat ay matipid ka talaga. Dahil ako pagka nasa ganitong eksena tayo ng buhay natin, kung saan saan pumupunta, talagang nagtitipid ako. Ito po bayad. Oh, let's go. All goods. Down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. All goods. Balik na ulit tayo sa ating biyahe. At ayun, busog na ulit si Mamen. At handa na ulit na sumabak sa ating panibagong adventure. Siguro itong episode natin ay mga pangatlo na, 'di ba? Ang dami na nating nagagawa ng mga video dito sa Aurora. Siguro kung madadagdagan pa natin 'to ay pipilitin ko
para masulit natin yung malayong biyahe natin. At least ay makagawa tayo ng mga 5 vlog dito siguro. Para ayun, pang matagalan na yung mga video natin na gagawin. Tapos iniisip ko kung dediretso ba tayo sa parting Dilasag. Kasi parang medyo malapit na ata dito yon. Pag medyo sinipag si Mamen at pag may nakita tayong spot doon na sa tingin ko ay pwede nating bisitahin, ay ayun, pupuntahan natin yung lugar ng Dilasag. At kung hindi naman natin mabisita, ay pwedeng ireserba natin para sa susunod na pagbalik natin dito sa Aurora. Iyon naman ang bibisitahin natin. Looking for my mother's eyes as I'm staying close to the mirror. A lock of gold, a secret smile, little things I remember. Buti na lang ay medyo nakikisama na sa atin yung panahon ngayon. Sana lang ay magtuloy-tuloy na hindi umulan para mas ma-enjoy natin yung pinaka-campsite na pupuntahan natin. Dahil ang hirap talagang kumilos pagka umuulan. Alam nyo naman na yung side awning natin ay medyo maliit. Kaya pagka talagang umuulan ay nababasa tayo. Ayun, sana lang ay magtuloy-tuloy na yung panahon na ganito lang, makulimlim. Ang ganda ng mga dinadaanan natin ngayon dito. Medyo magubat at mangilan-ngilan lang rin yung bahay. Kaya yung hangin ay talagang sobrang refreshing. Ayun, di ba, nakaka-relax pag nasa ganitong lugar ka. Iba yung pakiramdam, iba yung excitement na nararamdaman mo sa sarili mo. Dahil syempre hindi natin alam kung ano ba yung dadatnan natin na malaparaisong lugar. Kaya ayun ang maganda sa tuwing tayo ay nagta-travel at nag-e-explore, yung na-excite ka sa mga lugar na mapupuntahan mo, di ba? At alam ko rin naman na kayo ngayon ay na-excite na rin sa lugar na mapupuntahan natin. Kaya stay put lang kayo dyan dahil medyo malapit na tayong makarating dun sa ating destinasyon. Time changes everything, and everything will change in time. Love changes every heart, and any heart can change you. Check natin kung tama ba yung napuntahan natin dahil parang dulo na to ng walang hanggan. Ayun, may nakikita naman ako dyan na parang may mga kubo-kubo. Hindi ko lang sure kung iyan ba mismo yung pupuntahan natin. Pero ayun, may nakikita akong signage dito. Double check natin, baka mamaya babain natin to ay private property pala. Ay nako, delikado. Ayan, Kasapsapan Eco Park Resort. Sana lang ay tama itong ginawa natin. Subukan nating bumaba. Parang may natatanaw naman ako mga tao doon. Itanong na lang natin para sure, wala namang masama kung magkakamali tayo. Pero sana lang ay tama itong pupuntahan natin para hindi na tayo babalik, di ba? Tara, samahin niyo si Mamen. Whew. Ay, hinihingal na si si Kamamen nyo. Nahihingal na, di ba? Pero all goods lang yan. All goods lang yan. Pinagpapawisan na ako ng malamig dito. Dahil ayan, yung mga pinapasok natin eh, kung ano-ano ba naman eh. Buti na lang at hindi masyadong mahirap yung dinadaanan natin. Kaya naman i-storm natin. Ayan, silipin nyo na lang dyan para kung pupunta kayo dito, matanaw nyo rin, lalo kung mababa sa sakyan nyo, ay ayan, ito yung dinadaanan. At ito, dito ata yung pinaka entrance. Tanong muna tayo. Baka magbabayad na agad. Hello kuya, magandang araw po. Hello po. Magka-camping po sana. Car camp, sir. Opo. Ayan, nandito na nga pala tayo ngayon sa Riley's Place. At dito tayo magka-camping ngayon. At ito si Nanay, isa sa may-ari nitong campsite. Hello po sa inyo, Nanay. Bali, magkano po yung babayaran ko? Ano po usapan nyo? Isang tent lang po, sir? Opo, isang tent lang po. 250 lang po. Ito po bayad. Saka maganda dito sa Riley's. Meron silang internet, may wifi sila dito.
parang magbabayad ka lang ng 100 pesos tapos magagamit mo na yon hanggang sa makauwi ka. Kaya sulit na sulit. Siyempre tayo kailangan natin ng internet para makapag-update tayo sa ating mga kapamilya. Bakit ba mukha ko nakalagay? Ayan. Connected na kuya. Okay na po. Maraming salamat. Paano na sir sa pwesto? Sige po. Thank you po. Napakabait nung napuntahan natin na campsite na to. Sobrang aliwalas dito sa lugar. Ayan kung mapapansin nyo. Ang ganda. Hello po, magandang araw po sa inyo. Ayan, pipili na lang tayo ng ating pupwestuhan. Yung kausap naman natin kanina na si nanay at si kuya ay mababait na kausap. Kaya ayun, pinagbigyan nila tayo na pumwesto dito. At pinatawad nila tayo, pinatawad na utal na si Mamen. At ayun, binigyan nila tayo ng discount para ayun nga, tuluyan tayong makapag-camping dito sa spot nila. At ayun, papakita ko na sa inyo, di ba? Ang ganda! Sulit na naman yung naging biyahe natin, di ba? Tapos ayun, maraming buko sa paligid. Pero dito na lang tayo pupwesto para safe. Dahil baka mamaya ay mabagsakan tayo ng buko. Masira pa yung sasakyan natin. Kaya ayun, doon na lang tayo sa ligtas tayo. Eto, papakita ko na sa inyo yung dagat dito na sobrang ganda. Ayan o. Ang lawak. Na-set up na natin ang ating tutulugan mamayang gabi. At ayun, ramdam ni Mamen ang pagod talaga. Kaya kanina ay umupo muna ako dito sa kubo na yan para kahit papano ay makapagpahinga tayo kahit konti. Pero ramdam ko talaga yung pagod dahil nga ilang araw na tayong nasa kalsada at kung saan pumupunta. At ngayon ay maglalakad-lakad muna tayo dito para makita nyo ng husto itong campsite na napuntahan natin dito sa Aurora. Diba? Sobrang luwag nung spot na to. Pwede kayong pumwesto ng car camping sa harap ng dagat na to mismo. Kaso tayo ay doon kasi tayo pumwesto sa may gawing mapuno na yon para kahit umaraw bukas ay hindi tayo masyadong mainitan. Tapos ayun, ang aliwalas talaga ng lugar na to. Ito pala yung sinasabi ni Kuya kanina na pwedeng mag-set up ng tent or magka-car camp kayo ay pwede dito. Kaso ay hindi kaya ng budget natin dahil parang nasa 1,000 plus yung babayaran nyo pagka dito kayo pumwesto. Kaya ayun, doon na lang tayo. Ang mahalaga lang naman ay ito yung dagat malapit sa atin. Kahit na maglalakad tayo ng konti, ay ganun lang rin naman. At least na-exercise tayo kahit papaano. Tignan nyo naman, sobrang aliwalas dito sa lugar. At yung tubig ng dagat ay asul na asul, di ba? Kung gaano kalakas yung alon ng dagat doon sa nakaraang pinuntahan natin, dito, ayan, kung mapapansin nyo ay sobrang kalmado. Nakaka-relax ng husto, ano? Si tatay na nagtitinda ng merienda. Sakto. Medyo nagugutom na si Mamen. Ano tayo mga tinda niya dyan? Bukayo. Bukayo. Yung malambot na niyog yan. Ano po yung iba, tatay?
Sara. At Shara meron din. Sa palagay ko yung ganito magkano tatay? Sandaan 100. ko yan. Maraming naman. Eto na lang siguro. Ano tawag dito tay? Biko. Biko. May latik ng new. Tas may latik na siya ng nyog no tatay? Buksan mo lang sir. Kasi mainit pa. Malabo. Yan. Amoy pa lang. Masarap na. Ayan tay, bibili ako na itong isa. No? Latik ng new. Ayan, 100 tatay. Ayan tatay. Gagawin kong merienda ngayon. Ayan, excited na akong kainin to. Pero bago natin kainin pala to, ay magsasabit muna tayo ng ating hammock dahil merong malapit na puno ng buko sa atin. Tapos siguro dito na lang natin ilalagay yung isang tali ng hammock para ayun, makapag-chill-chill tayo dito habang kumakain ng masarap na kakanin, di ba? Sa tingin ko naman ay medyo matibay itong kahoy na to at kakayanin naman tayo dahil hindi naman tayo masyadong mabigat. And tatali muna natin ng simple para masukat lang natin kung gaano kahaba yung magiging tali natin. Sana lang ay huwag bumagsak yung buko dahil panigurado ay tatamaan tayo dito. Tama kaya itong ginagawa ni Mamen? Dinadamihan ko lang talaga yung buhol para hindi siya kumalas. Tingin ako ng tingin sa buko. Ang dami pa namang buko na nakalagay dito sa atin. Ayan, sa tingin ko hindi na to bibitaw. Sana all hindi bumibitaw, ano? Inggitin ko na kayo. Tara at kumain na muna tayo nito para merienda natin. Hindi ko alam kung naririnig nyo yung nagbe-video ko dun sa kabila. Yung sa kabilang campsite nito kasi o resort, may video ko kasi nasakto na parang Sabado ata ngayon. Kaya ayun, may nagbe-video ko pero all goods lang naman. Sana lang ay nafi-filter nitong mic natin yung mga ganyang ingay para hindi nyo na masyadong marinig yung kumakanta. At bago ang lahat na naman ay kakain na tayo ng ating kakanin, di ba? Alam nyo ba? Ayan no, malagkit na malagkit talaga. Ito yung gusto ko dyan, yung nasa ibabaw na yun, yung kulay brown na yun. Tama nga yung sinabi ni tatay. Masarap itong kakanin na kanyang binibenta. to be with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Tara, let's. At halos mag-aalas 5 na rin ng hapon ngayon at susubukan na nating maligo dito sa dagat na napuntahan natin. Siyempre, hindi natin to palalampasin kaya nga tayo pumunta dito sa dagat para ma-enjoy at masulit yung karagatan dito sa Kasiguran, di ba? Ganda ng buhangin. Ang awesome. Sulit na sulit talaga yung biyahe natin, kahit na anong pagod yung mga nararanasan natin ay talagang umu-okay pagka ganito yung makikita mo. Kubarin ko na yung ating tsinelas para madama natin ay yung pinong-pino yung yung buhangin dito. Ang sarap sa paa. Let's go! Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Parang walang masyadong araw dito. Ayan, hindi masyadong kita yung sunset sa gawin na to. At syempre, hindi natin palalampasin na hindi ko kayo isama dito sa pinaka tubig ng dagat para parang nandito na rin kayo kasama ni Mamen. Hello po sa inyo. Hello po. Matigasan po kayo.
Ay, tiga Bulacan rin po ako. Sa Malolos po ako. Plaridel po kayo. Ayan, hello po sa inyo. Mga tiga Bulacan, kababayan natin, di ba? Oh, mag-shoutout ka na sa mga klase mo. Oh, mag-shoutout ka na. Sa teacher mo, sabi mo, ma-absent ka. Nakakatuwa, no? Yung mga kababayan natin ay nagkita-kita dito sa kasiguran. Eh, nandito po kasi yung magagandang dagat talaga, no? Sobrang pino ng mga buhangin dito sa dagat. Kaya ayun, ang sarap maligo dito. Yung nakaraan ay medyo mabato-bato siya. Tapos dito naman sa parting to ng kasiguran ay sobrang pino yung buhangin. Tapos sobrang ganda rin talaga. Ayun, ang linaw ng tubig. Kitang-kita nyo naman siguro dyan sa camera natin. Kaya enjoy na enjoy ako dito. Tapos hindi masyadong malamig yung tubig. Katamtaman lang. Tapos magandang view sa paligid mo. Nakaka-relax. Saktong-sakto, di ba? Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Magandang gabi na nga pala sa inyong lahat. Ngayon nga pala ay iinit na natin yung binili nating 2 pirasong manok kanina para ito yung uulamin natin ngayong gabi. Ayun na, nagluluto na si Mamen. Kaso, ininit nga lang. Hindi, bukas na lang tayo magluluto ng agahan natin para naman kahit papano makita niyong magluto si Mamen, di ba? Ayan, all goods. Ito yung paborito kong part ng manok ay Thai part, di ba? Buti na nga lang ay may nabilan tayo kanina sa palengke ng ganitong manok. Dahil si Mamin ay tulad nga ng sinabi ko sa inyo, kaya kong mabuhay na puro manok lang yung ulam natin. Kanina nga pala ay nakapagsaing na rin ako. Kaso hindi ako masyadong makapag-vlog kanina dahil yung videoke dito sa kabilang resort ay sobrang lakas. Kaya ayun, masasagap ng ating video. Baka makapiright pa tayo. Kaya ayun, ngayon na lang ako tsumempo, medyo tumahimik na. Kaya medyo mamadaliin natin yung pagbablog natin ngayong gabi. Kasi baka mamaya ay biglang lumakas na naman. Ay, Diyos mio, ang sakit sa ulo. Pero all goods lang naman. Hindi naman natin mapipigilan yung ganyan dahil nga Sabado ngayon, tapos bakasyon ng mga tao, syempre nag-enjoy din sila at hindi naman tayo pwedeng maging KJ. Kaya ang pwede lang natin gawin ay tayo ang mag-adjust sa tuwing may ganyan tayong na-encounter sa isang lugar. Hindi pwedeng sila yung mag-a-adjust sa atin na kailangan tahimik lang, di ba? Sino yung mga naglalagay dyan sa kanin nitong Knorr seasoning na original? Ako pagka prito yung ulam ko ay nilalagyan ko talaga ng konting ganito para pampalasa ba. Try nyo rin pagka trip nyo lang ay gayahin nyo si Mamen. Pero kung hindi naman, they don't. Walang sapilitan. Ayun, kakain na si Mamen para mabusog na tayo. Ayun, muntik pang nasunog yung niluto natin kanina dahil sa sobrang daldal ko sa video natin. Akala ko ay muntik lang nasunog eh. Nasunog pala. Susunod nga pagka nagluluto ako, hindi na ako masyadong dadaldal para hindi na tayo nasusunugan ng ulam. Ininit na nga lang, nasunugan pa si Mamin. Akit na tayo dun sa ating higaan. At medyo gabi na rin kasi. At kailangan na nating magpahinga. Dahil bukas nga ay marami pa tayong gagawin dito. Ayan, buksan na natin yung ating munting kwarto sa taas ni Storm. Whew. Sa wakas ay makakahiga na tayo ng maayos. At kung mapapansin nyo nga pala, sa background natin ngayon ay parang merong maingay. Dahil dito sa lugar nga pala na to
ay generator lang yung pinaka nagbibigay na kuryente sa kanila. Kaya ayan, may tumutunog. Hindi ko alam kung narinig nyo dyan, pero may mic naman tayong gamit. Hindi ko alam kung nasasagap niya. At ayun, para lang alam nyo. Tapos tayo ay mahihiga na para bukas ay maaga tayong magising at pupunta tayo sa tabing dagat at doon tayo tatambay. Ayun, kita-kits na lang tayo bukas ng umaga. Good night. We're doomed 'cause for us they're intruders, and all of their high thoughts about us were just illusions. They could not find a way into our closed hearts. So they're forced to crawl back into the dark. Good morning. Napasarap ng gusto yung tulog natin. Halos 9 hours yung naging pahinga natin kagabi. At talagang tuloy-tuloy siya. At hindi putol-putol kagaya ng mga nakaraan. Ang sarap lang sa pakiramdam pagka ganun yung tulog mo. Tapos, eto, nagising na lang tayo sa sikat ng araw. Dahil, ayan na yung sunrise. Ang ganda. Di ba? Ito yung pinakamasarap palagi tuwing gigising tayo na nasa ganitong lugar. Ayan, yung ganyan yung makikita mo sa paligid mo. Tapos yung tunog ng dagat ngayon, sobrang kalmado. Nakaka-relax yung tunog. Tapos, ayan, tahimik sa paligid. May mga ilang campers na nandito. Mga naka-tent sila, di ba? At least ay hindi natin ramdam na mag-isa tayo masyado, di ba? Kasi may mga ibang tao tayong nakikita sa paligid natin. Kaya ayun, nakakatuwa. Magandang umaga ulit sa inyong lahat at isang panibagong araw na naman to para gumawa tayo ng masasayang alaala natin. At ayun, sana ay samahan niyo si Mamin dahil marami tayong gagawin ngayon na kung ano-ano. Habang nandito tayo sa magandang lugar na napuntahan natin. Tiklopin na natin itong paborito kong kumot na bulaklakin. Ayan, kaya paborito ko nga pala yung kumot na to dahil malamig siyang gamitin kahit na mainit yung panahon ay hindi mo masyadong mararamdaman kahit na nakakumot ka. Tapos pag malamig din naman, ay parang gumagana siya. Saktuhan lang, ganon. Kaya isa to sa paborito kong kumot. Kaya kung mapapansin nyo, eto madalas yung dinadala natin sa mga biyahe natin. Kasi kahit na ano yung panahon, ay bagay sa kanya. May ibang kumot kasi na nadadala natin nung nakaraan. Pagka mainit, ay hindi ka makapagkumot. Eh si Mamin, pagka natutulog, gusto ko may nakaano sa akin na talubong ba tawag doon? Parang may naka-cover sa akin kahit na mainit. Ayun, kaya nagustuhan ko yung kumot na to. Ayun, all goods. Maya-maya ay bababa na tayo para gumawa na tayo ng ating agahan. Meron naman akong cup noodles dyan. Siguruin muna yung kainin natin. Tapos mamayang tanghalian ay bahala na. Ayun, enjoy muna natin tong magandang lugar na napuntahan natin. Nakaka-relax talaga. Pag nasa ganitong lugar talaga tayo, gusto ko talaga pagka umaga, ay nag-enjoy muna ako dito. Tapos tumitingin-tingin lang sa paligid. Ayan, tingnan nyo naman, di ba? Kaya pagka nandito tayo sa taas, nakaka-relax talaga at medyo nakakatamad bumaba dahil ang sarap nga sulitin ng mga view habang nandito ka sa taas.
Kasi tanaw na tanaw mo yung mga nasa paligid mo. Kaya ayun, mag-e-enjoy ka ng husto. Let's go! Tayo ay bumaba na. Ito lang yung masarap pagka meron kang higaan sa taas ng sasakyan mo, no? Kahit saan ka mapunta, ay hindi ka matatakot na wala kang tutulugan dahil basta safe yung pinaka-spot mo. Ilatag mo lang yan, ay magkakaroon ka na ng komportableng kwarto na tutulugan. At ayun, tayo ay gagawa na ng ating kakainin. Kunin na natin yung noodles sa likod ng trunk ni Storm. Medyo madumi yung likod ni Storm dahil dito ko nilagay yung mga tirang kanin kagabi para magamit pa natin mamaya. Iinit na lang natin. Ayan, ito na lang siguro yung kakainin natin para may sabaw kahit papano. At ayun, painit na tayo ng ating tubig. Dito muna tayo sa kubo tumambay. Dahil kahapon ay pinagamit sa atin yung kubo na to. Total naman daw ay wala pang bisita sila na gagamitin to. Kaya ayun, pinagamit muna sa atin. Ganun kababait yung may-ari nitong campsite na nabisita natin. Mga bagong kapamilya natin. Kaya yun din yung madalas na sinasabi ko sa inyo na pagka kayo ay mapupunta sa isang lugar, siguraduhin nyo na magkakaroon kayo ng mga kaibigan doon o kapamilya para oras na bumalik nga kayo dun sa lugar nila ay hindi na kayo mangangamba o matatakot na wala kayong tutuluyan, di ba? Na kahit na magkaroon ng konting aberya o problema, meron kayong mahingaan ng tulong. Kaya ang paramihin natin talaga mga kaibigan natin kung saan man tayo mapupunta. Huwag yung pinaparami natin yung mga kaaway natin dahil mahirap yon, di ba? Saka walang maitutulong sa buhay natin yon kung puro kaaway o galit dito sa puso yung palaging dala-dala natin sa sarili natin. Sobrang sarap na gumising ka ng umaga na alam mong mabuti kang tao at wala kang inaargabyado na kahit na sino. Dito na lang siguro tayo kumain at humigop ng mainit na sabaw ng Lucky Me Jampong, di ba? Mas maganda kasi yung magiging view natin dito habang kumakain ka. Kasi tanaw na tanaw mo dito yung magandang view dito sa spot natin. Medyo makulimlim ngayon dito yung kalangitan. Sana lang ay hindi umulan para mas ma-enjoy natin ang husto. And sobrang dilim ng kalangitan ngayon dito sa likod natin kung makikita nyo. Pero sabi naman ni ate nung nakausap ko kanina, pag daw malakas yung hangin ay hindi naman daw tumutuloy yung ganyan. Sana lang ay hindi magtuloy-tuloy. Dahil yung pwesto natin ngayon, pagka umulan to, yung ganyang buhangin ay sobrang dikit niyan sa mga gamit natin. Medyo mahirap linisin. Kaya kung mapapansin nyo, etong mesa at upuan lang yung nilabas natin para kung sakaling ganun nga ang mangyari, ay dalawa lang ililinisin natin. Lakad-lakad muna tayo at may nakita akong spot din dito na nasasakupan nitong campsite na nabisita natin. Ito nga daw pala ay pwesto ng mga nagka-car camping or kayo ay backpacking. Pwede kayong maglagay ng mga tent nyo dito. Ang presyo ata dito ay parang nasa 250 lang bawat isang tent. Hindi ko lang sure kung kasama na ba yung pinaka-entrance doon. Pero sa tingin ko yung entrance ay 50 pesos lang rin. Kaya hindi siya ganong kamahal. Abot kaya ng mga budget natin pagka kayo ay bibisita dito. Ayan, tingnan nyo naman na medyo malilim sa part na to. Dahil, ayan, maraming puno sa paligid. Kaya ayun, marerelax at marerelax kayo dito. Sa tingin ko hanggang dun sa part na yon, yung nasasakupan nung campsite na to, ganda rin talaga nung naging pwesto natin dito. Dahil ayan, napapalibutan tayo ng mga puno sa paligid. Kaya kahit uminit, ay hindi tayo masyadong maaapektuhan. At ayun, makakapag-chill-chill tayo dito ngayon. Ayan, sa aksidente nga lang rin pala yung
pagpunta natin dito sa lugar na to, dahil hindi naman ito talaga yung destinasyon natin, yung pinakakatabing campsite nila talaga dapat yung pupuntahan natin. Pero ayun, nakita niyo naman kahit na naligaw tayo, pero sulit naman yung naging destinasyon na pinuntahan natin. They're caught up in the race of wanting more. We can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one knows anymore. What's it for? What's it for? Oh, 'di ba? Makapag-lunch tayo ngayon ng hindi masyadong napagod si Yo Mamen. Ayun, marami ata yung mantika natin. Pero all goods lang naman. At mamaya babawasan na lang natin pagka magluluto tayo ng ng corn beef. Dito na lang natin lalagay sa pinaka bowl natin. Bowl ba? Bowl? O ayan. Success ang itlog. Kayo ba pagka nagigisa kayo, ano ang inuuna nyo? Sibuyas o bawang? Pero si Mamen, pagsasabay-sabay na natin yan para isahan na lang, di ba? Sa tingin ko ay isa lang ay sasapat na sa atin kasi meron pa tayong itlog na niluto. Masyado pa lang mapaparami pagka dalawa yung binuksan natin. Magagamit pa natin to sa mga susunod na araw na pagbabiyahe natin dito sa Aurora. Dito naman tayo kumain sa Duyan para maiba naman. At eto na ang ating lunch ngayong araw. At syempre titikman na natin to. Akalang may kakaibang lasa dito sa niluto ko no? Pero syempre, pinaghirapan natin to kaya magiging masarap to para kayo Mamen, di ba? Kahit simpleng pagkain lang siya, pagka pinaghirapan mo ay iba talaga yung lasa. All goods. Parang hindi ko paniwala yung salita ko na masarap siya no? Let's do this! Ayan, kitang-kita yung pagkaitim ni Mamen. Dahil nga ilang araw na tayong nandito sa Aurora at talagang nakakaitim talaga yung init pagka ikaw ay nasa dagat. Pero all goods lang naman. Dahil ayun nga, sobrang ganda naman ng mga nakikita natin sa paligid. Ngayon ay enjoy na natin itong magandang dagat na napuntahan natin. Ang ganda ng kulay nung dagat sa likod natin, no? Asul na asul! Napakaganda tingnan, no? Tingnan niyo yung araw, natatakpan siya nung ulap. Parang may liwanag doon na linya. Ayan, kung mapapansin niyo sa likod natin, ano? Ay, nakaka-relax yung tubig dito. Dahil hindi siya malamig. Maligam-gam lang siya. Kaya ayun, hindi tayo giginawin. Ang ganda talaga, ilang ang masasabi ko sa dagat ng Kasiguran. Hindi ako magsasawa na mahalin yung lugar na to at balik-balikan. We were high, but now we're